Not gonna leave my
buhay. Buhay na binigay niya sa akin. Although, nagawa na ng kasalanan, naiwasan. Pero, nandun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon sa pagmamahal niya rin na pinagkatiwala sa akin. Nais ko lang i-share na kung paano ako tinis ng Panginoon pagdating sa sports na sinalihan ko. Kasi, sa mga hindi ko nakakaalam, sumali ko ako ng armies. And first time ko. Then nagkaroon ng district. Siyempre, kabalo. Ganyan. Natatakot. Kinakabahan. Pero napakabuti ng ating Panginoon kasi hindi niya ako kinayaan sa mga oras na yun. Nung time na nagpapasimbang kasi nag-abol ko ng timbang, para sa akin ang hirap magdagdag ng timbang. Kasi, aray ko Kasi ang hirap talaga kahit ako ng kain parang wala pa rin nangyayari. Diba? Wala pa rin nangyayari. Pero napakabuti ko ng Panginoon kasi nung time na nagtimbang na kami, nung unang tungtong ko, hindi umabot, 49. Kasi awalin mo po nasa 51 point pataas. Nasa 49 lang ako. Then pagkatapos, pinapabalik na ako. Then nung nalaman nila ng mga kasamahan ko, pagpapasalamat nila sa mga kasamahan ko kasi nilabas nila lahat ng pagkain. Bali, kinain ko lahat ng mga pagkain nila. Wala up there. Pero, iba kumili si Lord eh. Diba? Nagpapasalamat pa sa Panginoon kasi. Nakain ko yung mga yun talagang maabot. Sumakses. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yan, umabit siya ng mga tao para makapasok ako. And hindi natin sayang yung mga pagkain nila. Kasi yan, pasok ng zonal and lahat ng papuri ito sa Panginoon ko binabalik yan. And also, papasalamat ako sa Panginoon na siyempre bilang sumali ng sports ka na ganyan para pinabulin ng activity. Kaya bagsak tayo dyan. Pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung ibang gawain is ako din sa zonal, pero may mga activity pa rin na talagang hindi ako pinayari na kasi importante talaga. Pero alam ko na gagabay naman ako ni Lord dyan. Ay kasama ko si Lord sa laban ng buhay ko. Kaya lahat ng papuri ko sa Panginoon talaga may binabalik. Ang Panginoon yung magbibigay sa atin ng lakas sa inyong buwa. Sa kahit anong mangyari man sa buhay natin, kasi sasabihin sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng lakas sa inyong buwa. Ngayon po, tinatawag ko si Ate Jennifer para sa kanyang testimony. Napakabuti talaga ng Panginoon talaga. Ngayon galing po ako ng motoran ng maaga, 4:30, meron po sa akin ng tarikila yung Vincent Chris. Nagsimba po sila ng kumpato. Sa katotohanan po, at bilang San Christian, di ba po nagkubad na tayo ng pagkatao na hindi tayo niniwalas. Pero hindi natin ino-obey yung ng ibang religion. Salamat po kay Lord kasi napaka-best kasi hindi niya po ako hinayaan na magkaroon ng aberya yung motor ko. Pero pagdating ko dito, tinignan ng mister ko yung tornilyo nung sa likod na ako, maluwag pala. Pero alam ko sa Diyos na hindi niya ako papabayaan kasi bago ako umalis, bago ako gumising, talaga nag-pray mo na ako kay Lord. Lahat pinapaupayan ko sa Kanya kasi alam ko kung walang imposible sa Kanya. Salamat sa Panginoon kasi may naganap sa kagabi na talagang hindi expect na sobrang dami namin na may natinang kami yung batchmate ko na yun nga po, nasaksak.
kami ng parang vigil po sa kanyang damay. Sa awa po ng Diyos, sa paspas po niya na alam po namin maraming nakinig at maraming pong mga taong tumanggap sa Panginoon na tinulog yung puso nila upang matauhan na po kasi sa dami po na nangyayari dito sa atin, sa mundo ito. Alam po naman natin na katulad yung hapon na may Victor. Pero sa awa talaga ng Diyos, talaga hindi niya tayo pinapabayaan. Kahit lang po yung naramdaman natin, katulad ng ibang mga bayan na grabe nga po ang kasalanta. Pero kung tayo po yung naniniwala sa Panginoon sa gabay niya, walang posible, hindi kailangan tayong matakot. Maraming sa Panginoon, salamat sa Panginoon kasi alam ko po na sa sarili ko na alam ko po sa buhay ko totoo po siya talaga. Na hindi niya ako pinapabayaan kahit may mga pagsubok na nangyayari din sa akin hindi ko inaasahan. About sa financial, meron yung time na kahapon nasiraan din ako ng gulong. At least na mild lang, hindi walang anumang discretion na talaga physical. Yun lang sa financial is Pero napakabuti talaga ng Diyos kasi nagkakasusuman ako ng pero maya-maya may sunod na mga pasahero ako na medyo parang yung nawalang pera sa akin is bumalik. Dahil alam ko na pag mayroong pinabas, mayroong babalik. Pero sa tulong ng Panginoon yun, kailangan always prayer. Hindi araw-araw dapat oras-oras, minuto. Dapat lagi natin yung inaalala ng Panginoon sa buhay natin. Lahat ng araw-araw natin, lahat ng dapat natin ipagkatiwala na sa Panginoon kasi bilang isang Christian na tayo, bilang nananampalataya sa Panginoon, kailangan maging buo na maging totoo tayo na talagang naniniwala tayo sa Panginoon. At unti-untiin natin pagbuo yung sarili natin. Hindi man lubos na kaya mong tanggalin yung iba, pero walang imposible sa Panginoon. Kung talagang nasa puso mo na sa buhay mo ang Panginoon. Kaya lahat po ng papuri, pasasalamat sa Panginoon ko lamang hindi nabalik. Share ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay nila. Na sa susunod ko, hindi lang dalawa or tatlo magka-testimony, kundi lahat tayo magka-testimony yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen yan. Diba kung ano lang yung mga nangyayari sa mundo natin, sa paligid natin, basta alam natin na may Panginoon tayo, na may Diyos tayo, diba? Ligtas tayo, amen po ba? Amen yan. Maaari po ba na lahat ay tumayo at hindi natin pagtulihan ng ating Panginoon? Itaas natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Iwanan mo natin lahat ng mga problema natin. Kasi sa oras na ito, isipin lang natin, nasa harap natin ang Panginoon. At gusto ng Panginoon na kausapin niya siya. At gawin natin itong song na ito na habang kinakausap natin ang Panginoon, di ba? Mag-pray tayo habang inaawit natin itong song na ito.
Hello, sound check. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Parang di kayo nagkape ah. Good morning po. Iyon, okay, nagkape kayo. Okay, sige na, nakakonvince na ako. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. At hello po sa muli. Ako po ang inyong lingkod. Nandito ulit sa harapan. Ayan. At ayan, nakakatuwa po na palaging bumalik dito sa LCCC at mabigyan ng isang malaking pribilehiyo na mamahagi ng salita ng Panginoon. It is a very wonderful privilege to be here to share God's Word. At kamusta po ang bawat isa? Ayan, naramdaman ko rin po yung lindol kagabi. Nandyan lang po ako sa San Narciso. At medyo malakas. Ano po? Nandun po ako sa area ng Bukiran. I was in the farm area when I felt my chair shaking. No? At hindi siya pangkaraniwan na lindol. Tama po ba? So, kamusta po ang bawat isa? Wala naman nagpanik, wala namang nasiraan ng mga bahay, ng mansyon. Okay naman po ang bawat isa? Sige po, pakisabi nga sa tabi, kamusta ka? May H, maraming H. Kamusta ka? Wow! Nagsipilyo. Wow! Ganon. Amen. So, ayan po. Sige po. Actually po, ayan, nandyan na pala siya. So, ang ating pong tatalakayin sa umaga na ito ay merong title na, ayan, Return of the King, ang pagbabalik ng hari. Ayan. At alam po ninyo, sa totoo lang, kahapon, parang the usual, si Benjamin, laging nagdududa kung yung ginagawa ko ba yun talaga ang gusto ng Panginoon na ibahagi ko. Hanggang sa habang ginagawa ko po itong message, as I was still completing the PowerPoint presentation for this message, the Lord gave me a confirmation. Alam po ninyo kung ano ang confirmation sa akin? Yung lindol. Ayan. Kasi po sa hapon na ito, mapag-uusapan po natin yung mga nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa, sa ating bayan. Ano po? At ang ating text po, our text would be found in the book of Revelation, chapter 22, verse 7. So ito po ay in the New Living Translation. So it says, "Look, I am coming soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book." O sa Tagalog po, at sinabi ni Jesus, "Makinig kayo, darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito." So, bago ko po ituloy, tayo po ay panandaliang pangyumuko. Tayo ay manalangin ng mataimtim sa ating Panginoon. Tayo po ay humingi ng kanyang protection at ng kanyang basbas. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, kami po ay naririto at lumalapit sa inyo minsan pa, Panginoon. We come before you, Lord, and we are here once more to seek your blessing, to seek your protection, Panginoon. Kami po ay dumudunog ng kaligtasan, Panginoon, at ng inyong basbas sa umagang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan, maunawaan, Panginoon, at kumintil sa aming mga puso at isip ang inyong mensahe. Help us, Lord, to put this in our hearts, the message that you're about to share this morning, Panginoon. And we just want to thank you, Lord, for the safety of each and every one. We just want to thank you, Lord, for our lives, that we are still given another chance to wake up this morning, to be with our loved ones, to be with our special ones, Panginoon. We just want to thank you, Lord. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, dahil minsan pa binigyan mo kami ng isa pang araw upang magising at makapiling, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga mahalaga sa aming buhay. And we simply want to honor you, Lord, in our lives, Panginoon. Tulungan nyo kami na lumakad pa ng mas matuwid, Panginoon. Tulungan nyo kami na mas kumilos pa para sa inyo, para sa inyong kaharian. All of this we pray in the name of Jesus, our Savior. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Alam po ninyo,
So sobrang intense po ng pag-uusapan natin, nauna pang matense yung kilikili ko. Ayan, napipressure na yung kilikili ko kaya hindi ko maitaas yung mga braso ko. Ayan. Ay. Ayan, sabi sa inyo, very tense yung pag-uusapan natin eh. So meron po akong ilang pictures na ipapakita sa inyo at alam ko po na familiar o alam nating lahat itong mga nakaraang nangyayari sa ating paligid. So this was on September 30, Cebu earthquake. No? Meron pong 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. At alam ko po, isa po ito sa mga unang lindol na naibalita at ipinakita po kung gaano katindi yung pinsala na naidulot nito sa Cebu. No, this is one of the earthquake headlines in the Philippines that have shocked many structures, establishments, buildings, businesses. Ano po? At in total, actually hindi po ito yung final na data, no? Pero it was recorded that there were 848 casualties or aftershocks after nung actual na lindol. Ano po? At meron po akong ilang nakitang mga videos na shinare online. Merong kumakain lang sa McDo, biglang lumindol. Isang buong family o magbabarkada, nagtago sila sa isang gilid kasi gumuguho yung McDo. Can we imagine? Nandun ka lang para kumain. That is 9:59 p.m. nung lumindol. Nandun ka lang, nagdi-dinner ka lang, kumakain ka ng chicken fillet, alaking. No? Tapos biglang yumuyug-yug na yung buong paligid mo. At kailangan mong tumakbo at magtago para sa buhay mo. Ano po? So it was a devastating earthquake. At hindi po doon natapos, no? Noong October 9, there was another earthquake, 4.8 magnitude. This occurred in La Union, sa Pugo, La Union. Ano po? Another earthquake, 4.8. Hindi po mahina ito. No? Malakas din po ito. So just few days after the 6.9 magnitude sa Cebu, another earthquake occurred, 4.8. No? From Cebu, kalagitnaan ng Pilipinas, biglang all the way up, papunta sa Baguio, La Union, 4.8 magnitude. At hindi po doon natapos, mga kapatid. No? Just October 10, one day just passed after the 4.8 magnitude na earthquake sa La Union, another 7.6. Malakas po ito, mga kapatid. No? Another 7.6 magnitude earthquake. Nangyari po sa Davao Oriental. At akala po natin doon na nagtatapos kasi ito yung mga malalaking ibinalita. No? So ako kahapon habang nagsesearch ako, kasi dito ako nililid ng Lord yung mga current earthquakes o yung mga recent earthquakes na nangyari. May ini-impress ang Lord sa akin na there is something we should see sa mga nangyayari. Ano po? So, meron akong nakitang parang tally. Ayan, may nakalagay na, pray for the Philippines. Kasi September 30, October 9, and October 10, sunod-sunod na lindol. At yan po sa buong Pilipinas yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero, habang ginagawa ko pong itong presentation na ito, ako po ay nagulat at lumindol nga ulit. At ako po mismo ang nakaramdam. Tayo mismo ang nakaramdam. No? And I just found out that the epicenter of the earthquake last night was actually hindi sure kung Botolan o Kabanggan ang epicenter o ang sentro ng lindol. No? So, ayan, another 5.1 at alam ko pong naramdaman nyo ito. Praise God kasi okay po tayong lahat. Amen? Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Pasasalamat sa Panginoon kasi ligtas po tayong lahat. At nung naramdaman ko po yung lindol, nandun nga kami sa parang isang farm resort dyan sa San Narciso. Merong konting celebration for the pastors. At nagkakabit sila ng tent. Lahat sila gumagalaw, so hindi nila nararamdaman na lumilindol. Ako nakaupo kasi nga nagla-laptop ako, binubuo ko tong message for today. Tapos, naramdaman ko yung kubo umuuga. Akala ko kasi nga nagkakabit sila ng tent. Pero, na-realize ko lang, ba't pati yung upuan ko umuuga? Yung upuan ko nasa lupa. Tapos, tinignan ko yung mga motor sa paligid ko, naglalaro din sila. So, kinall out ko ngayon yung mga kasama ko. Lumilindol din yung nararamdaman, sabi ko. Tapos, huminto sila saglit. No? So, in-include ko na rin siya. No? Kasi, habang ginagawa ko yung word, may lindol ulit. Pero,
alam po ba ninyo na around 10 p.m., ginagawa ko pa rin yung word for today, another earthquake occurred. 6.2 magnitude. Ano po? This was in Surigao del Sur. Bali, ilang lindol na po yun? 5 within just 4 na lindol in 1 week. No? Actually, 5. Kasi September 30 lang nangyari yung una. No, that was 5 series of earthquake or a series of earthquake. No? 5 magkakasunod. At lahat po ito malalakas. At kagabi, nagre-research ako. Tatry ako mag-research. Meron ako nakitang isang website na nakabantay sila sa mga earthquakes na nangyayari all over the world. At alam po ba ninyo na itong report na ito ay October 11 only. Kahapon lang po. At all over the world, meron pong mga magnitude 3 above na lindol na nangyari. So lahat po ng nakikita nyong may bilog dyan, depende doon sa kulay, ayan po yung intensity ng mga lindol sa iba't ibang bansa. Sa buong mundo. So hindi lang po sa Pilipinas nangyari na lumindol ng 1, 2, 5 ulit sa loob ng 1 linggo. Sa buong mundo po. At ang report na yan ay nung Sabado lang. 1 buong araw na report lang po yan. At alam ko po, ang iniisip ninyo, alam ko rin po ang nararamdaman ninyo, at lalo pa yung base text natin na ibinigay ng Panginoon ay ganon. Alam ko pong merong mga natatakot. I know that some of us are afraid. Some of us are thinking what is happening or what will happen next. No? 5 lindol sa 1 linggo, akalain mo yun? Parang first time in the history yata nangyari yun. No. At alam po ninyo yung unang lindol na naganap, yung sa Cebu. Balik ko lang Ayan, yung 6.9 magnitude sa Cebu. Yung fault line, kasi po sa geographical aspect ng ating mundo, no, merong mga fault lines na tinatawag. No? So, pasok ang Pilipinas doon sa fault line na ito. At itong fault line na ito ay minsan active, minsan dormant o hindi active. Yung mga nakapaloob po sa linyang ito na hindi natin nakikita, sila yung madalas na tinatamaan ng lindol. Pero yung unang lindol na na-record po sa ating bansa, sa Cebu, ay 400 years ago since the last time na naging active yung fault line na yun. So 400 years bago nabuhay ulit yung fault line na yon at lumindol sa area na yon. Ano po, napakalaki ng pagitan. So, alam po natin bilang mga Kristiyano na there's no such thing as coincidence. No, wala pong nagkataon lang. At mga kapatid, ang mensaheng ito hindi po para maghatid ng takot. Ang mensaheng ito ay upang maghatid ng paalala. Pati sa akin po, sa bawat isa, at ito po ay isang paalala na tayo ay patuloy na magpatibay bukod sa ating mga sarili ng ating relasyon sa Panginoon. Amen? Amen? Sinong natatakot? Very good, walang natatakot. Amen. Thank you, Lord, kasi alam ko na ang ating mga pananampalataya ay nasa Panginoon, so hindi tayo natatakot. Amen? Amen. So, punta po tayo sa libro ng Mateo, chapter 24, verse 1 to 2. Sabi po dyan, lumabas si Jesus sa templo. No, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at tinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. At pag tayo po ay tumalon sa verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So on verse 4 to 6, bear with me, mahaba po ang ating mga babasahin sa ngayon. At ito po ang talagang inilalagay ng Panginoon. At verse 4 to 6, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Dito na po papasok yung mga paalala ng ating Panginoon.
No, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. So marami po ang lilitaw at magpapakilala na wala nang darating na Jesus, ako na yon. No, so hindi lang isa. Sinabi ng Panginoon, marami. Ano po? Makaririnig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So alam ko po na nababalitaan natin yung mga gera between Ukraine at alam natin meron ding disputes o meron ding kaguluhan sa Palestine, sa Iran. Ano po? At kabi-kabilaan, no? Kung mapapansin natin, kung nasusubaybayan natin ang mga balita, kabi-kabilaan po yung mga rumors of war. Malapit na mag-World War III, malapit na ganito, ganyan-ganyan. Isang pindot lang ng ganon, lilipad na yung mga bomba, ganyan. So kabi-kabilaan po yung mga sabi-sabi ng digmaan, kaguluhan, mga taggutom. At ngayon, sunod-sunod yung lindol. Parang hindi siya coincidence. Ano po? Kasi walang coincidence sa ating Panginoon. Pero, pinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. No? At, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. At pag tayo po ay tumuloy sa verse 7 to 8, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Ngayon, pinag-uusapan na po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. No? Pagkatapos ng mga rumors of war, after those natural disasters, earthquakes, typhoons, no? Magkakaroon ng famine, taggutom, magkakaroon ng paghihirap sa ekonomiya. At ngayon, ang pinag-uusapan na kakagalitan tayong lahat ng mga tao dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. O dahil sa ating pananampalataya. No, the people or majority of the world will hate us because of our faith in Jesus Christ. Ano po? At isasakdal kayo upang pahirapan at patayin at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. So ilang ulit pong pinaalala ng Panginoon na marami ang magpapakilala na sila ang Diyos, sila si Kristo, sila ay magiging isang mga propeta pero ililigaw nila tayo. At ano po ang gustong tumbukin ng last part ng passage na ito? Ano po? Kung tayo ay patuloy na makikinig lamang sa katulad ko, kung kayo ay palagi lang makikinig sa akin o makikinig lang kayo kung sino mang online na nakikita natin na nag-share ng message ng Lord. Kasi ngayon po sa totoo lang, pag nag-i-scroll din ako sa social media, sa Facebook, sa Instagram, ang dami kong nakikitang may podcast, meron silang mga reels na talagang pag nag-share sila ng Bible verses, talagang maalam sila. Talagang alam na alam nila yung sinishare nila. They are very knowledgeable with Bible verses. No, like out of nowhere, they just sprouted in the internet. Bigla lang silang lumitaw sa internet at nag-share sila ng word ng Lord. No? At mag-iingat po tayo, mga kapatid, sa ating mga naririnig, sa ating mga pinapakinggan, dahil ang pinakamainam po na paraan para malaman natin ang kalooban ng Panginoon at para malamanan yung ating spiritual na pangangailangan, tayo po mismo ang magbabasa ng ating Biblia. Amen? We should really read our Bibles. Hindi po sapat na it's not enough to listen on every Sunday to the pastors, or it's not enough to just scroll on the internet and look for Bible encouragements. No? What we really need to do is read our Bibles. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. At pag tayo po ay tumalon sa verse 12 to 14, sabi pa dyan, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami.
No, ngunit, basahin po natin maigi naka-highlight na part. Philip. Amen. Minsan pa po, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, ready, go please. Ngunit, Amen. Masarap pong pakinggan. Amen. Kasi pagkatapos nung mahabang pagpapaalala ng Panginoon kung ano yung mga paghihirap na mangyayari, kung ano yung mga mararanasan natin, maririnig, makikita natin, meron ka agad siyang pambawi. Meron ka agad siyang promise sa atin. At yung promise niya hindi basta-basta. No? Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Kaya sarap pong pakinggan. Ano po? Masarap siyang pakinggan, pero pag ilalagay na natin sa buhay natin, tututuhanin na natin, medyo mahirap, medyo challenging. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi nababali. Amen? Kung ang pangako ng crush nabali, ang pangako ng Lord, hindi. Amen. Pakisabi sa katabi, hindi babaliin ng Lord ang pangako niya. Ayan, medyo nilalighten ko lang po yung usapan natin kasi medyo seryoso talaga yung ating mga pinapahatid ng Panginoon. At ayan po, at in continuation, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So isa po pala sa mga major indicators natin na tayo ay talagang nasa end times na ay kapag naipalaganap na ang mabuting balita ng Panginoon o pag yung gospel, no, the gospel itself ay naipangaral na sa buong mundo, doon daw darating ang wakas. Pero alam po ninyo mga kapatid, sa panahon ngayon, kung di ako nagkakamali, marami pang hindi naaabot. Marami pang hindi nakakakilala kay Jesus. Marami pang hindi nakakaalam kung anong ginawa ni Jesus. Marami pang hindi nakakaalam ng Ebanghelyo. No? At ito po yung isa nating titignan. No? So kahit may mga nangyayaring ganitong kalamidad, earthquakes, mga lindol, gera, taggutom, paghihirap sa ekonomiya, pagtaas ng tax, ay, nai-stress ako sa tax. Sa totoo lang. Yung nanay ko dati, hindi ko naiintindihan ba't siya nai-stress sa gastusin. Nung ako yung katrabaho na, pag nakikita ko yung deduction ng tax, nai-stress ako. Ano po? Ayan. So, kailangan pang maibahagi sa buong mundo, sa buong sanlibutan, ang ebanghelyo ng Panginoon at doon darating ang wakas. Amen? Amen. At kung tatalo naman po tayo sa Lucas, chapter 21, verse 11, ang sabi dyan, ay magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat ng langit. So ito po ay hindi para takutin kayo o takutin ako, takutin ng kung sino man. Ito po ay paalala ng Panginoon. Ano po? So ngayon, dadako tayo dun sa ating unang tanong. Our first key question is the Lord coming anytime soon? Babalik na ba ang Panginoong Jesus anytime soon? Ito po yung unang tanong na maglalaro sa ating isip. Sa lahat ng nangyayari, nababalitaan, nakikita, nararamdaman. At sa lahat po ng binasa natin, mapapatanong ka talaga pabalik na ba si Jesus? No? Actually, mga kapatid, alam niyo, sa totoo lang ako, minsan, naliligo ako. Biglang papasok sa isip ko, hindi kaya paglabas ko ng panyo, yun na yung end. Di kaya, mamaya, pagpasok ko sa trabaho, biglang yun na pala yung wakas. Ito na pala yung huling araw na magtatrabaho ako. Alam mo yun? Minsan lang may mga ganong tanong. No? Ako po, minsan nararanasan ko yun, hindi ko alam sa iba. I don't know with others, but sometimes I experience those sudden questions. No? Is this the end? If I step outside the door, is this the end? Or we never know. Hindi po natin alam, mga kapatid. Pero, simple lang po yung sagot na ipinapakita at sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang sagot po ay hindi pa. No. Is the Lord coming anytime soon? No. So, another question. Kailan? Kung hindi pa ngayon, kailan? Minsan mainipin po tayo. At ang sagot po natin, actually,
babasa rin natin sa ating Bible. No? Dahil lahat ng katanungan sa buhay, all of the questions in our lives, the answer is in the Bible. No? Ang tawag nga po actually sa Bible ay manual of life. Kasi lahat ng tanong, lahat ng gusto mong alamin, kailangan mong alamin para mabuhay ng matiwasay, mag-operate ka ng matiwasay, nasa Bible po yan. So this message is a high encouragement for each and everyone to read our Bibles, to meditate on His Word. Amen? Amen. So in the book of Matthew again, chapter 24, verse 6, however, no one knows the day or hour when these things will happen, not even the angels in the heaven or the Son Himself. Only the Father knows. Ganon po kabigat o ganon kahigpit kung sino lang ang nakakaalam kung kailan mangyayari lahat ng itinakda ng Panginoon at kailan siya babalik. Even Jesus Christ don't know when will He come back. Only the Father knows. Tanging ang Diyos Ama lang ang nakakaalam at siya lang ang magdidikta kung kailan babalik si Jesus. So madalas po yan ako. Minsan marinig ko sa mga nandyan sa tindahan, nagmamarites. Ako, malapit na. Malapit na siguro. Sa gantong petsa, matatapos na. Babalik na si Jesus. May sa Facebook nga, may nakita ako nung nakaraan, parang September 30 raw. September 30 raw, babalik na si Jesus. Lindol yung dumating, hindi si Jesus. So, mag-ingat din tayo sa mga sabi-sabi, no? Dahil kung sagot po ang gusto natin, andito sa Bible. Ito ang sagot, no one knows. Hindi po alam ng kahit sino. Kahit mga anghel sa langit, kahit si Jesus mismo, hindi niya alam kailan siya babalik. Kumbaga ang lahat sa langit, nakaantabay lang. Nakatingin lang sa Diyos Ama. Kung yung Diyos Ama bigla nang tatay, tapos bigla nang tuturo, bababa na sila lahat. No? Diyos Ama lang ang nakakaalam. No? So pag may nagsabi sa inyo, ay alam mo ba sa November 2, yun yung end of the world. Huwag po tayo maniniwala. Iwasan po natin. At sabihin natin, magbasa ka ng Bible, andun yung sagot. Amen? Amen. So on verse 37 to 39, ang sabi naman po dyan, ito ipinapaliwanag naman kung papaano babalik si Jesus. Another indicator, another reminder. So ang sabi dyan, when the Son of Man returns, it will be like it was on Noah's day. Sino po nakakalam ng story ni Noah? The Noah's Ark. Yung malaking baha. Si Noah at yung mga yung mga biik. Ayan, yung mga hayop. Amen? So in those days, before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat. So sa panahon daw ni Noah, si Noah pinagtatawanan siya. Kasi mahabang panahon niya binuo yung arko. Napakalaking barko. Kine-question siya ng mga tao. Nagtatawanan siya, ba't ka bumubuo ng malaking barko? Ang araw-araw, para saan mo gagamitin yan? May malaking bahang darating. Tapos hindi siya pinaniwalaan, pinagtatawanan siya. At ang mga tao, sabi dyan, nag-e-enjoy na sa mga parties, naglalamierda, hanggang sa nakita nila na si Noah pumasok doon sa barko. Tapos, nakita nila na yung malaking baha, rumaragasa na. Doon lang nila na-realize, nako, nagkamali ako. Hindi ako naniwala. Hindi ako nagtiwala. Hindi ako sumunod. Huli na. Andiyan na yung baha. At ang kasunod dyan, people didn't realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. Hindi nila alam na yun yung mangyayari. Bakit? Hindi sila naniwala. May nagpaalala, hindi nila pinaniwalaan. At nalaman na lang nila na totoo kasi nandiyan na yung baha. Tinangay na silang lahat. Doon lang nila na-realize, doon lang sila nagsisi. At ang sabi po sa last part, that is the way it will be when the Son of Man comes. At pag sinabi po natin Son of Man, ito ay si Jesus. Si Jesus po ang tinutukoy. So ano ba yung nakikita natin na medyo pagkakahambing sa panahon natin? Kabi-kabilaan na yung mga pag-celebrate, kabi-kabilaan yung mga pagpa-parties, minsan sadyang wala na sa lugar. Ang mga tao hindi na natatakot sa Panginoon. Ang tao hindi na naniniwala sa Diyos. Diyos, kung may Diyos, bakit ganito ako? Ba't ganito yung estado ng buhay ko?
Kung may Diyos, bakit may nagugutuman? Bakit may mga namamatay? Bakit may ganito, may ganon? Ano? So, mga tao, hindi sila maniniwala. Just like in the times of Noah. At, marirealize na lang ng mga tao na huli na kapag dumating na si Jesus. At I hope and I pray na lahat po tayo, lahat ng naririto, no? Hindi po tayo mapapabilang doon sa mga magsisisi na kung kailan nandyan na si Jesus, kung kailan nagsimula na yung end times, doon tayo biglang kakapit sa Panginoon, doon tayo biglang maniniwala sa Panginoon. Amen? Ang goal po natin, lahat ng naririto, lahat ng kakilala natin, kahit yung mga nasa labas, kung pwede natin silang ipanalo, if we can win their souls to know Christ, to have a relationship with Christ, our goal is to meet. Lahat po tayo magmi-meet. Saan? Up in the heaven. Our goal is to meet each and everyone again in heaven. Amen? Amen. Tignan mo yung katabi mo. Tignan nyo. Dapat makikita kita sa langit, ha? Sige, sabihin nyo, dapat makikita kita sa langit, ha? Oh, pag di kita nakita, hahanapin kita. Amen? Amen. Kasi it is, what a great joy. No, what a great joy if here on earth we can celebrate, we can worship, we can serve the Lord together. What a great joy if we can still do it in heaven. Amen? Anong ligaya po yung meron kapag yung mga mukhang kasama natin dito sa simbahan na ito, makikita rin natin dun sa langit at kasama nating magpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, no one can really determine when will be the return of the King. Kailan babalik ang tunay na hari. No? At dinisenyo po ito ng Panginoon na ganun. No? Talagang sinadya ng Panginoon na walang makakaalam, kahit yung mga anghel, kahit si Jesus, hindi niya malalaman. Lalong hindi natin malalaman. Kung mga anghel sa langit, di nila alam, ano pa tayo? No? Tayo lamang ay mga simpleng nilalang na namumuhay para paglingkuran ng ating Panginoon. Ano po? At if we look closely again on Matthew 24, chapter 23, verse 23 to 25, ang sabi dyan, another reminder, no? Kasi nga, mayroon talagang mga tao na magsasabi na nariyan na si Jesus, pabalik na si Jesus. No? Sabi dyan, then if anyone tells you, look, here is the Messiah, or there He is, don't believe it, sabi. Pag meron doon nagsabi sa atin na andyan na ang Panginoon, andyan na si Jesus, huwag daw po tayong maniniwala. No? For false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive, if possible, even the God's chosen ones. So meron pong mga propeta na lilitaw, merong mga lingkod, magpapakilalang lingkod ng Panginoon na lilitaw, at magpapakita sila ng mga milagro. Isang matinding indicator po yun. Kasi minsan pag nakakita tayo ng milagro, talagang iniisip agad natin sa Diyos yun. Pero tatandaan po natin, mga kapatid, meron pong dalawang klase ng kapangyarihan sa mundo natin. Amen? Ilang klase ng kapangyarihan ang meron sa ating mundo? 7. Meron lang pong dalawang klase ng kapangyarihan sa ating mundo. Amen? Ilan po? 2 lamang. Ang isa ay mabuti, ang isa ay masama. So, 2 lang po yan. So, palagi natin gagamiting panimbang ito. Kung yung nakikita natin, tingin natin ay nagdudulot ng mabuti, tingin natin ay sa Diyos, doon po tayo. Pero po yung pag nakikita natin, hindi nabanggit sa Biblia o hindi kasama sa mga pinapangaral ng Panginoon, pero nagdudulot ng mga malamilagro, mag-iingat po tayo, mga kapatid. Ang palagi nating panimbang, kung ito ay mula sa Diyos, walang masasaktan, ito ay mabuti, walang mapapahamak. Amen? Amen. So, ang sabi po dyan, magpapakita ng mga signs and wonders, mga milagro. Para saan? Para linlangin tayong mga lingkod ng Panginoon. So as to deceive, if possible, even God's chosen ones. So kahit po yung mga itinakda ng Panginoon, kahit yung mga pinili ng Panginoon, lilinlangin din. At see, I have warned you about this ahead of time. Ito po ay paalala ng Panginoon sa atin. At on verse 26 to 27,
So another reminder, so if someone tells you, look, the Messiah is out in the desert, don't bother to go and look. Huwag ka na daw mag-abala na pumunta doon at hanapin. Or look, He is hiding here. Don't believe it. No, for as the lightning flashes in the east and shines to the west, so it will be when the Son of Man comes. So ganon kabilis. Kung paano daw yung kidlat lumitaw sa east at lumiwanag sa west, ganon kabilis ang pagdating ng Panginoon. Malakidlat. At another description kung paano daw babalik ang Panginoon, parang magnanakaw. Bakit parang magnanakaw? Kasi hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam na nandyan na. Bakit? Kasi kung alam daw natin, talagang sasadyain nating maghanda. Kasi alam nating kailan babalik eh. Baka pag alam natin, kung natuloy lang yung sinasabi sa Facebook na September 30, babalik si Jesus. Baka September 25, biglang malasanto na tayo. Kasi alam natin may deadline. Alam natin kung kailan. Pero hindi po ganoon ang pagbalik ng Panginoon. Ang pagbalik ng Panginoon, sabi dito, parang kidlat. Hindi natin namamalayan. We will never notice. We will never know. He's already there. Amen? So, okay pa po ba kayo? Alam ko pong medyo maraming binabasa natin at medyo mabigat yung usapin natin. Okay po ba kayo? Okay pa? Pakisabi sa katabi, okay ako! Amen. Ayan. Yung kilikili ko hindi na kasi natitense talaga ako. Ayan. So, if we jump back to the book of Deuteronomy, chapter 29, verse 29, the New Living Translation still, sabi po dyan, the Lord our God has secrets known to no one. We are not accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that He has revealed to us, so that we may obey all the terms of these instructions. So sabi dyan, meron palang mga bagay na hindi natin talaga malalaman. At isa po doon ay kung kailan babalik ang Panginoon. Kasi sabi dyan, the Lord our God has secrets known to no one. Merong mga sikreto ang Panginoon na hindi malalaman ng kahit sino man. At alam po ninyo, isa sa mga nabasa ko before sa book of Habakkuk, ang sabi doon, kahit sabihin ng Panginoon sa atin kung ano yung plano niya, hindi tayo maniniwala. Kahit detalye ng Panginoon isa-isa kung ano yung dahilan, bakit niya ginagawa ito, bakit niya ginagawa yun, hindi po tayo maniniwala. Bakit? Kasi yung utak natin, hindi natin kayang intindihin yung pamamaraan ng Panginoon. Dahil if our 3-pound brain can comprehend everything, can understand how the Lord works, baka hindi Diyos yung sinasamba natin kung kaya nating unawain lahat. If we can reach the potential of the Lord, maybe He's not the Lord. Kasi kung kaya natin siyang abutin, baka hindi siya mataas. Amen? Kasi tayo po, nilikha tayo bilang mga simpleng tao lamang. At hindi po natin kayang tarokin, abutin yung mga pamamaraan ng Panginoon. So, ang sabi dyan, the Lord our God has secrets known to no one. So, pakisabi sa katabi, secret. Secret. No? Kasi po, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, minsan gusto natin may sagot lahat. Pero sinabi na ng Panginoon, meron siyang mga sikreto na hindi malalaman ng kahit sino. At baka minsan, if we cannot understand all the things that we want to understand, maybe it's just the way it is. Baka sadyang ganun lamang po. No, hindi po dinisenyo na matintindihan natin, malaman, maunawaan natin lahat. Amen? Amen. So mga kapatid, we can never really know when King Jesus will return. But one thing is for sure, He will return. Amen? Amen. Hallelujah. At masaya po ako na kayo ay nagalak ng binanggit natin na hindi man natin alam kung kailan, pero sigurado na ang Panginoon ay babalik. Kasi kung tayo po ay may kagalakan sa ating puso sa pagbalik ng Panginoon, ibig sabihin, alam natin ang sagot sa tanong na ito. Question is, are we ready when He does? Kapag bumalik ang Panginoon, handa tayo? Amen. Hallelujah. And it leads us to our second and last key question. Mga kapatid, in the book of Matthew, chapter 24, verse 12 to 14, it says,
Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang mga pag-ibig ng marami. Ano nga yung tanong ulit? What should we do? Ano yung dapat nating gawin? After knowing all these things, the possibilities of the situations, what should we do? Again, basahin po natin yung naka-highlight na part. 1 to ready, go please. Ngunit, Amen. Meron agad sinabi ang Panginoon, paano natin matatagumpayan kung ano yung mga mangyayari. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. So, kailangan nating maging tapat. Ano po mga kapatid? At pag sinabi nating tapat, paano ba yon? Yung pananampalataya po natin ito, our faith. At mga kapatid, kung gaya po ng mga nabanggit ko sa mga, I think last year, about our faith, pag ating pananampalataya ay dineklara natin, susubukin niya ng Panginoon. Amen? Kasi ang Panginoon po, nakikita niya ang totoo. At ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 8, on the first part, ang sabi diyan, so truly be glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Kahit tayo ay magkakaroon ng mga pagsubok, panandalian, no? These trials will show that your faith is genuine. Ipapakita ng mga pagsubok na ito, ng mga challenges na ito, ng mga hardships na ito, na yung pananampalataya natin, totoo. At yun ang gusto ng Panginoon. Amen? At pag yung pananampalataya na yan, if we go to verse 8, second part, it is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. Ang pananampalataya po natin mas mahalaga sa ginto. Amen? Kung yung ginto mahal ngayon, yung pananampalataya natin mas mahal sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And pagbabasahin po natin yung naka-highlight na part, so when your faith remains strong, in connection doon sa paalala ng Panginoon na ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. No, kapag daw yung pananampalataya natin ay natiling malakas at matibay through many trials, sa likod ng maraming pagsubok, no, it will bring you, ikaw mismo, makakatanggap ka ng so much praise, glory, and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the world. Kapag bumalik si Jesus at ang pananampalataya mo, matibay pa rin, tapat pa rin, lahat yan matatanggap natin, kasiyahan, pagpupuri, no, at kaluwalhatian, matatanggap natin lahat yan, pagbalik ni Jesus. Amen? Amen. At lastly, again mga kapatid, ibabalik ko lang tayo dun sa ating base verse, no, Revelation chapter 22, verse 7. Look, I am coming soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book. Anong libro po ang tinutukoy? The Bible itself. So how can we obey the words or the prophecies written in the Bible? Babasahin po muna natin. Amen? Bago po nating masunod, kailangan muna nating malaman. At paano natin malalaman? Kailangan nating basahin. Actually po, may isa akong nakita na comparison before. Sabi doon, if we treat our Bibles just like our cell phones, maybe we could know God so much. No, kung ituturing daw natin yung mga Biblia natin na parang cellphone natin, kahit saan ka pumunta, cellphone. Maupo saglit, cellphone. Nasa banyo, cellphone. Ay parang na-magnet na yung cellphone talaga sa pagkatao natin. No? So kung ituturing daw natin yung ating mga Biblia na parang cellphone, lalalim daw ang relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Kung gaano tayo na-addict sa social media, pag tayo na-addict sa salita ng Diyos, ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang talaga. Amen? Amen. So, if we want to be blessed, if we want to be saved, we should start reading our Bibles today. We should start having a deeper relationship with the Lord. Because more than the praises of the audience, yung mga papuri ng mga tao na nakita naglilingkod tayo sa Panginoon, higit pa po doon, ang pinakamahalaga po ay relasyon natin sa Panginoon. Amen? Kasi, sa totoo lang, baka hindi natin alam,
Meron pang mas malalim ang relasyon sa Panginoon na nakaupo sa tabi ninyo. Hindi lang natin alam. Bakit? Kasi silang dalawa lang ng Panginoon ang nakakaalam. Baka hindi natin alam, merong mas matibay pang pananampalataya sa akin, sa inyo. Nakaupo lang sa tabi ninyo, hindi natin alam. Kasi our relationship with the Lord should be personal, intimate. Dapat po ang ating relasyon sa Panginoon talagang pagkakausapin mo kung paano mo kausapin yung kapatid mo. Para bang nasa harap mo talaga ang Panginoon pag kinakausap mo siya. Amen? So, in our conclusion, mga kapatid, our Lord, King Jesus, will surely arrive at the Father's appointed time. Sa tinakdang oras ng Panginoon, siguradong babalik si Jesus, ang ating hari. Let us all ready our hearts and our souls. Sabay-sabay po nating ihanda ang ating puso at ang ating kaluluwa. Dahil pagbalik po ng Panginoon, hindi po tatanungin ng Panginoon, anong ginraduate mo? Anong lisensya ang meron ka? Anong trabaho mo? Anong posisyon mo sa kumpanya? Ilan ang patayo mong building? Ilan ang napaaral mo? Hindi yan tatanungin ng Panginoon. Ang tatanungin ng Panginoon, may relasyon ka ba sa akin? Sinunod mo ba ang mga utos ko? No? Mas magandang marinig natin sa Panginoon pagdating ng panahon na, well done, my good and faithful servant. Kaysa sa marinig natin na, away from me, brood of vipers, I never knew you. Kasakit po na i-reject ng Panginoon. Kung ang rejection ng tao sa mundo masakit, mas masakit pag ang ating Panginoon na nag-reject sa atin. So I hope and I pray, mga kapatid, kita-kits po tayo. Ha? Hindi next Sunday, hindi next month, hindi next year, sa langit. Amen? Kita-kits tayo sa langit, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay mabilisang manalangin. Magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa inyong paalala, sa inyong mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, kami po ay taos-puso na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kulang po ang pasasalamat na salita, kulang po ang aming mga ginagawa na paglilingkod, Panginoon, upang pasalamatan ka sa inyong kabutihan, Panginoon. At patuloy niyo po kami bigyan ng lakas ng loob, tibay ng damdamin, Panginoon, at mas malalim na relasyon sa inyo. Dahil, Panginoon, sa mga oras na magulo ang paligid, sa mga oras na puno ng sakuna, Panginoon, sa mga oras na hindi namin naiintindihan ang nangyayari, tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming kakapitan. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang magpapakalma sa amin. At, Panginoon, wala na kaming iba pang nanaisin kung di makatagpo ka, makasama ka, Panginoon, sa trono ng Ama, nagpupuri, walang hanggan, Panginoon. Tanging ang presensya mo, Panginoon, ay sapat. At lalo, Panginoon, ang makapiling ka mismo sa kaharian ng Ama. Kaya, Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas ng loob, bigyan niyo kami, Panginoon, ng tibay ng damdamin upang panindigan ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Kami man ay kapuotan ng maraming tao, kami man, Panginoon, ay ipahamak ng maraming tao. Kami magpapatuloy na maglilingkod sa inyo, kami ay patuloy na mananampalataya sa inyo, Panginoon. Buhay namin, Panginoon, ang maglingkod sa inyo, Panginoon, at wala kaming ibang nanaisin, hindi ang makasama kayo. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong regalo ng libreng buhay, Panginoon, buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Kayo po ang aming luluwalhatiin, kayo po ang aming sasambahin, walang iba, Panginoon. Pupurihin ka namin, Panginoon, hanggang sa dulo ng aming hininga. Ang lahat na ito ay aming samot dalangin sa matamis pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Ang lahat ay sisigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Tinatawagan ko po na si Pastor Roy para sa kanyang announcement. So ngayon pong month of October, so pinagdiriwang po natin ang Pastor's Appreciation Month. So tinatawagan natin si Pastor Bench. Ayan, dito po sa harapan.
Pastor Benj, we appreciate you from LCCC. So, ipanalangin po natin si Pastor Benj. Let's pray. Dear Father, we just thank you for Pastor Benj, Lord, for his heart for the people, Lord, your people, Lord. We just thank you for his love for this ministry at LCCC and all the other ministries, Lord, that he's involved in, Lord. We just ask a blessing upon him as he's up and down the road all the time. Lord, just give him strength to do what you ask him to do, Lord. We just thank you for his heart that he's willing to do it. In Jesus' holy name we pray. Amen. Sabi niya ni Pastor Ben, maging handa tayo sa pagbabalik ng